tinatanggap mo ba na wala kang mabasa sa Bible na may isang tao na hawak ang titulong King Bishop? Yes or no? May isang tao sa Bible? Yes. Objection, Yes. objection, Yes. objection, Yes. objection, moderator. Yeah, sinagot ko na, yes. Ulitin ko, moderator, tanong ko, moderator, kasi nag-yes siya. Lang tanong mo. Ang tanong ko sa kanya, moderator, meron bang isang tao sa Biblia, maliban kay Kristo ha, meron bang isang tao sa Biblia na may hawak na titulong King at Bishop? Meron ba? Wala. Okay, palihog bro. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Bag sauce simbahan. Good day to one and all. Today, I strongly stand that my identity as King Bishop is God's proclaim, apostles proclaim, and biblically proclaim. 1 Peter 2:9, the Wyrim's Bible said, "But you are a chosen generation, a kingly priesthood, a holy nation for his people, that you may declare his virtues, who hath called you out of darkness into the marvelous light." So clear kay dinhi, kitawag ang mga katawan sa Dios nga kingly priesthood. The Greek word used here for kingly priest are basileon hieratioma, meaning royal priest. According to Bible scholars, 1 Peter was written to Christians scattered throughout Roman provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, located in Asia Minor, karon mo na gitawag og Turkey. These elect were exiles experiencing trials and persecution without a kingdom. Many were even without a house of their own. Bakwit ni sila. In spite sa ilahang pagkabakwit, wala sila'y balay. Gitawag sila ni Apostol Peter as royal priest. This is to answer in advance the question, if you are king, why you don't have a kingdom? In Revelation 1:5-6, New King James Version, "And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth." Talagang mayroon palang kings of the earth. "To him who loved us and washed us from his own blood, and has made us," ginawa na, past tense, "has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen." Also in Revelation 5:9-10, "And he sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests." Past tense na po. "To God. And we shall reign on earth." Hindi po ito in heaven. On earth po ito. Take note, the book of Revelation was written by Apostle John to 7 ecclesias of Asia Minor, located in modern-day Turkey.
to believers facing persecution from the Roman Empire. In Revelation 1:6, the Greek word used for kings and priests are basilean, heres, while in Revelation 5:9, the Greek word used was basilean kai heres. Take note that in Revelation 1:6, the praise and has made us means done already. Tapos na po ito. Not a future or prophetic one event. Revelation confirm it by saying, and have made us. No, hindi sinabi dito, and will make us, but have made us kings and priests to our God, and we shall reign on earth. Therefore, klaro dito na ang identity ng mga leaders ni Jesus Christ ay kings and priests. Not because they have literal kingdom, nor because they have a lot of money, but because of the blood of Jesus already applied to them. To us now, our identity as kings and priests is solely connected to Jesus Christ, whom we believe as King of Kings and High Priest. Logically, Jesus cannot be King of Kings without kings as his subordinates. At the same time, Jesus cannot be High Priest without the presence of priests under him. Therefore, it is excellently right to have kings and priests as identities in the kingdom of God. Hebrews 5:10 says, and once made perfect, he, referring to Jesus, became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. What does it mean? It means that Jesus' priesthood is not traditional as the Levitical priests were. The question why you become priest, who ordained you, is irrelevant here. Why? First, the idea of Melchizedek as king and priest tells us that he did not have a father, nor someone ordained him, nor he succeeded his priesthood by being a descendant of a priest or king. So two, Jesus was also from the tribe of, not from the tribe of Levi or Levi, but from the tribe of Judah. So gipatay ng daan dire ang doktrina sa RCC nga ang priest dapat ordained yun with apostolic succession. Because Hebrews 7:16 says, one who has become priest not on the basis of regulation as to the ancestry, but on the basis of the power of indestructible life. As what Apostle John said in Revelation 5:9-10, our identity as priests and kings is based on his blood, meaning all God's believers are priests and kings before God who will reign on earth. That is loud and clear, not implicit, but explicitly declared by Apostles John and Apostles Peter. Now, since I am the head and or founder of EDB Ecclesia, as a branch of the original Ecclesia that Jesus founded in Matthew 16:18, nararapat lang na ako'y tawaging king and at the same time bishop. It means I have two anointing. First, as king, I have to rule the kingdom of EDB Ecclesia in my secular leadership, be it political, business, and job, with humility, justice, righteousness. And second, as bishop, I will lead our EDB priest pastors to live a holy life in accordance with our calling as stipulated in the Holy Scriptures. As far as the qualification of the bishop, ay talaga namang naaayon sa 1 Timothy chapter 3 verses 1-5, Titus 1:7-9. Example, faithful to his wife, not given to drunkenness, not violent, not quarrelsome. He must manage his own family well and see that his children obey him. In the criteria of being a bishop, I surely passed. Therefore, I have rightful authority to claim such because I clearly passed with the criteria of a bishop stipulated by the Bible. And take note, walang concept dito na maging bishop ka with apostolic succession requirement.
In Philippians 1:1, Paul addressed the ecclesia leaders as bishops, or in Greek, episkopos. In 1 Peter 5:1-2, elders are encouraged to shepherd the flock of God, acting as overseers or bishop, not out of compulsion but willingly. All passages where the word bishop are mentioned do not give a hint that he must be ordained by a succession of imperial church, much more Roman Catholic Church. Rather, the context will tell us they were the leaders in the congregations. Therefore, as I am the leader of our congregation, as EDB Ecclesia, ay nararapat lang naman na ako'y tawaging bishop. Simple raman kaayo ang logic. Jesus is King of Kings. Therefore, liwat og anak man mi sa Dios, we participated in His royalty. Meaning, we are kings, prince, and princess. Kay si Jesus is our high priest, therefore, we are His disciple priest. And because I am the head of our EDB Ecclesia, ay nararapat lang naman na ako'y tawaging ordained as bishop. That's all. Kung may time pa ako, i-wave ko na. Thank you. Okay, salamat kayo na imong nabilin diri ka 25 seconds. So okay, imo naman sing wave. So diri na punta sa ni ang cross examination. Madunggan na diha. Yes, madunggan kayo, Mr. Moderator. Bro Jan. Yes, dungog ra bro. Naririnig naman. Yes. Okay, sige. So diri na punta sa kuan mo bro, kaning cross examination, no? So 10 minutes bro Jan, dito na no? Yeah. 10 minutes cross examination bro. Unang katanungan, ilang talata sa New Testament nabanggit ang term bishop? Hindi ko alam. Pero that question is irrelevant. Kasi hindi naman kailangan ma-count natin kung ilan, kung 10 ba or 1 million. Ang importante, it is clearly recorded in the Bible. Ngayon, nagbanggit ka ng 10. Sa Okay. 10 bishop na sinabi mo, alin sa mga yan ang napakilalang hari? Hindi ko sinasabi na 10 talaga. At hindi naman masasabi natin na kung bishop siya ay automatic siya na hari. Objection, moderator. Okay, unsa objection? Ang topic is about sa kanyang title as King Bishop. So, ang tanong ko na sa tema. Nagsabi siya Okay. kanina, hindi niya alam, pero posible 10. So, sa posibleng 10 na yan, alin sa mga yan ang nagpakilalang hari? Yun ang tanong ko. Your Honor. Objection. Moderator. Okay. Unsay counter? Hindi ko sinasabi na 10. Unsay counter? Sinasabi ko pwedeng 10, ay pwede yung 1 million, but that is irrelevant. Ang importante, mayroong bishop na sinasabi sa Bible. Okay. Next question na lang. Sa mga bishop na binanggit sa Bible, ilan sa kanila ang nagpakilalang hari? Hindi natin mababasa kung ilan. Pero ang pagkahari is not necessarily na ikaw ay bishop. Pwede ka maging hari na ikaw ay hindi bishop. Dahil iba ang pagkahari, iba din ang pagka-bishop. Hindi yan isa. Sa sinabi ko nga kanina, kung nakinig ka, dalawang anointing yan. The kingly anointing and the priestly anointing. Next question. Next question. Saan sa Biblia mababasa na mayroong bishop at hari rin siya? Hindi ko mabigay sa iyo na mayroong
bishop na hari sa Bible. Pero ang maibibigay ko sa inyo na mayroong hari at mayroong mga pari sa Bible. Mga hari at mga pari sa Bible. At nabasa ko na kanina kung nakinig ka lang. Next question. Bakit sa lahat ng bishop sa Bible walang isa mang tinawag na hari sa kanila? Hindi na importante yon. Ang importante na nabigay yan sa Bible na kings and priests. Kings and priests. Hindi na importante kung ang bishop ba ay king. It's none of my business. Ang sa Bible, mayroong nakasulat yan, Okay. kings and priests. Next. Next question. Saang talata sa Biblia na merong hari tinawag na bishop? Wala nga. Hindi, irrelevant question nga yan. Ang importante na sa Bible, kings and priests. Next question. Tinatanggap mo ba na wala kang mabasa sa Bible na may isang tao na hawak ang titulong king bishop? Yes or no? May isang tao sa Bible? Yes. Objection, moderator. Sinagot ko na, yes. Ulitin ko, moderator, tanong ko, moderator, kasi nag-yes siya. Lang tanong mo. Ang tanong ko sa kanya, moderator, meron bang isang tao sa Biblia, maliban kay Kristo meron bang isang tao sa Biblia na may hawak na titulong king at bishop? Meron ba? Wala. Okay, palihog bro. Mayroon And ba I daw will answer my pangutana? question. I will explain my answer. Okay. Wala ngang isang tao. But mayroong mga tao. Pero hindi pinangalanan. Kasi sinasabi na, and I have made you, si Jesus ang nagsabi, si Apostle John ang nagsabi, and I have made you kings and priests. Mayroon, hindi lang pinangalanan. Next Talagang question. mayroon. Next question. Sino ang unang gumamit ng dual title na hari at obispo sa church history? May record ka ba? Si Jesus. Ayan. Next question. Ibig mo bang sabihin, ikaw ay nakikipantay kay Jesus? Yes or no? Hindi. Because Jesus is King of Kings. And Jesus is High Priest. Next question. Maliban sa Biblia, maliban kay Jesus, meron bang tao na may hawak ng dual title na yan o wala? Mayroon nga. Sino? Kings and priests. Sino? Objection, moderator. Ang tanong ko sino? Hindi niya sabihin meron, wala siya may bigay na pangalan. Mr. Moderator, sagutin Okay. ko. Hindi nga sinasabi dyan sa Bible kung sino. When the Bible is silent, I should be silent. But mayroon. Clear yan. Mayroon. Okay, Marami okay, sila. okay. Plural. They are called kings and priests. Plural. They were written to the ecclesias in 7 places. Hindi ko alam, baka 1,000 sila. They were plural. Kings and priests. Very clear ang Bible dyan. Okay, daw niya mapangalanan bro. So, next na ta. Question. Next question. Ano sa Greek word ang bishop? Episkopos. Next. Kung ang bishop ay nangangahulugang tagapangalaga lamang, paano ito naging kapantay ng hari? Objection, Your Honor. Oh. Objection. Okay, unsa objection? Stop time. Stop time natin bilin niya 5 minutes and 7 seconds. Unsa may objection? Hindi ko po sinasabi na ang bishop ay kapantay ng hari. Ang sinasabi ko, iba ang title or ang identity ng bishop, iba ang identity ng hari. So hindi ko masagot yung question niya kasi Okay. mali yun. Para sa kanya is pantay, hindi pantay. Next Para sa akin. question. Nagkiklaim ka na ikaw ay hari by using the word king bishop. Nakakorona ka pa nga eh. Ang tanong, literal ka bang hari dito sa lupa
o sa espiritual lang na aspeto? Dalawang sagot ko dyan. Spiritually, hari ako. Literally, I'm beginning to build my kingdom under the kingdom of God here on earth. Sabi mo, espiritual kang hari. Sumasang-ayon ka ba na si Kristo ay hari sa espiritual? Yes or no? Yes, pero hindi lang siya ordinary na hari. He is King of Kings. At hindi siya pwede tawaging King of Kings kung walang mga hari na kanyang mga subordinates. Next question. Paano ka magiging hari sa kahariang espiritual gayong ito'y pagmamayari na niya? Hindi po pagmamayari niya ang mga kings. Ang pagmamayari ni Objection, Jesus moderator. ay King of Kings. Objection, moderator. Objection, moderator. Okay, stop time. Okay, stop time. 3 minutes and 54 seconds. Unsay objection? Wala akong tanong sa mga kings sa sinasabi kasi yung kings dyan, literal kings yan. Ang sabi niya kasi, spiritual king siya. So, ang tanong ko sa kanya, ayon sa spiritual king at hindi sa literal kings. Kasi sinabing king of kings, yung kings dyan, mga literal kings yan eh. Kaya ni Solomon, ni David, mga literal kings yan. Eh, I'm not asking about the literal kings. I'm asking about the spiritual king na kiniklaim niya na meron siya. Objection, Mr. Moderator. Sige, unsay counter. The term King of Kings is not about physical King Solomon. It is referring to Jesus Christ, who is King of Kings. That is spiritual. Because we are talking about Jesus. Jesus is not man. Jesus is spiritual. Okay. Next question. Sino ang ibang spiritual na hari na may pakita mo na ayon sa Biblia? Hindi ko mapangalanan. Pero it is being declared in the Bible. Mayroon. Okay. Mayroon. Next When question. it is said, you are kings and priests, I said, it is both spiritual to me and it is both literal. Okay. Next question. Next. Sa kahariang espiritual ng Panginoon, ilang hari ang meron doon ayon sa Biblia? Marami. Saang talata? Marami. Saang talata? Sinasabi nga dyan, kings Saang talata? and priests, therefore plural. So sinabi Objection, ko moderator. kanina, Objection, moderator. objection ko na. Okay, 3 minute time, 3 minutes and 11 seconds. Unsay objection? Ako'y humihingi ng talata sa ano babasa na sa kaharian ng Panginoon maraming hari. Humingi akong talata, ibigyan talata para basahin natin. Okay. So, naki-counter bro. Ibigay ko sa kanya ang talata. At nabigay ko na nga. Sige, Ay parang hindi siya nakinig. Very clear. okay, so Very clear. pakiusap. Basahin mo dyan kung may Bible ka. Revelation 1, 5, and 6. Revelation 5, 9 to 10. Hindi naman yan kaharayan ni Satanas dyan. It is clearly kaharian ng Diyos. And in that kaharian ng Diyos, sinasabi dyan, kings, plural, and priest, plural. Okay. Repeatedly, many times in the Bible. Wala Okay, naman diyang context dyan na kaharian yan ni Satanas. Okay. Okay, Kaharian proceed naman sa yan ni question Diyos. kay Okay, ang iyang tubag bro, sa Revelation daw to, naghahatag sig mga bersikulo. So, ang imong pangutana asa mabasa, naghahatag sig bersikulo ka sa Revelation. So, next question palihog. Okay, next question. Sa buong Biblia, ayon sa Hebreo 7:3, si Melchizedek ay larawan ng anak ng Diyos. Ikaw ba ay larawan ni Kristo o katumbas niya? Sagot. Hindi. Objection, I am moderator. just. Objection. Categorical ang tanong ko. Kaya nga nagsagot ako ng hindi. And I have the right to explain after. Hindi. Ang tanong ko bro, ikaw ba ay larawan ni Kristo o katumbas niya? Yun ang tanong, yung categorical. Larawan ka ba ni Kristo o katumbas niya? Hindi nga. Klarong tubag yan. Objection, moderator. Wala sa categorical ko ang oo o hindi.
Anong gustong sagot mo dyan? Okay, butangi og yes or no, bro. Kay categorical Bro, mo ka para po di ang siya tanong maglibog. ko, walang yes or no. Ang tanong ko, categorical. Ikaw ba ay larawan ni Kristo o katumbas niya? Alin sa dalawang sagot mo doon? Larawan ka ni Kristo o katumbas niya? Okay, kategori imong pangutana, no? Categorical yun. Bro, kategori ang iyang pangutana. Kategori ang pangutana, iya kang gipagpili kung katumbas ba ka or nato yung ipapilian sa imo ha. So pili itong duha din. Pakiusab lang bro dyan para maklaro Objection, ulitin Your ko ha. Honor. Ang Ayon. question, Ah. nag-object ako, Mr. Moderator. Ato si pa-counter, no? Counter sa kadjot. Si Ah, counter nimo, ganito pastor. kasi, ang question niya ay dalawa ang meaning ba? Isa lang dapat ang question. Next na yung isa. Dalawang concept yung question niya. Paano ko masagot yan? Dalawang concept. The question should be asked with one thought, not two thoughts. Objection moderator, categorical yun. Opposite statement yun, kaya categorical yun. Mr. Ulitin. Moderator, if categorical question, dapat di ba sagutin yes or no? Tama, mali. Hindi lang yun. Okay? Pwede yes or no. Okay, Ang tanong ko, hindi naman yes or no eh. Categorical pa rin yun. Okay, so nasa tong rules paminaw mo duha. Affirmative ug negative nasa tong rules nga ang pangutana nga categorical ato bagon og categorical. So ang question basta dili lang siya pala si obligadong tubagon sa matag debater. So pakiulit bro Jando kung wala bay wala bay pala si imong pangutana, then pwede siyang mutubag kung wala pala si pangutana. Ulitin ko ayon sa Hebreo 7:3, si Melkisedek ay larawan ng anak ng Diyos. Larawan ng anak ng Diyos si Melkisedek. Ang tanong, ikaw ba ay larawan ni Kristo o katumbas niya? Mr. Moderator, Okay, dalawa kasi Okay. ang tanong niya. Isa-isahin niya at isa-isahin kong pagsagot. Okay. Counter So, objection. nasa Dapat rin, no? Dapat ang tanong niya, Mr. Moderator, larawan ka ba ni Kristo or hindi? Di mo sagot ako. Next question, katumbas ka ba or Counter hindi? objection. Ang problema ng tanong niya, Okay. dalawa ang thoughts. Counter objection And in the moderator. art of questioning, hindi pwede yung Okay, one sagot question, pero dalawa ang thoughts. Okay. Wala akong mapigpipilian dyan. Okay, si counter. Counter objection moderator, two opposite statement yon. Kasi kung larawan ka ni Kristo, hindi ka katumbas niya. Kung katumbas ka niya, hindi ka niya larawan kasi katumbas ka niya eh. Opposite statement yon. Kaya nga categorically kasi two opposite statement eh. Pag sinabi mong larawan ako ni Kristo, then hindi ako kalibel ni Kristo. Kung kalibel ako ni Kristo, hindi ako larawan ni Kristo kasi kalibel ko siya. Ngayon, so ganito yan. Ang tanong ko categorical kasi two opposite statement yon. Ikaw ba ay larawan ni Kristo o katumbas sa level ni Kristo? Alin sa dalawa? Larawan ka ba ni Kristo o katumbas sa level ni Kristo? Alin sa dalawa ang sagot mo dyan? Mr. Moderator, actually masagot ko yan, pero mali yung understanding niya kasi. Para kasi sa akin, ako ay larawan ni Kristo. Because I am created in the image of God. And Jesus is God. Pero hindi ako katumbas ni Kristo. That's my answer. Okay. Dalawa ang tanong yan. Decision. Hindi yan pwede isa. So yun ang answer ko. Okay, decision. Ang answer ko, Okay, ako ay larawan ni Kristo, meaning I am created in the image of God. But I am not equal with God. That is blasphemy. Okay. I am far behind from God. Tuldok lang ako. God is the creator of all things, the universe, everything. Okay. Next question. Okay, next question, running time. Kung larawan ka lang pala ni Kristo, bakit mo ginagamit ang titulo mismo ni Kristo bilang hari at punong pari? I
ay dararapat lang na magagamit ko ang term na hari at pari. Kasi I am created in the image of God and God is Jesus Christ. Jesus Christ is God. If Jesus Christ is my Father, I am His creature, then muliwat jud ko sa God. If God is King, I am His Son, therefore muliwat jud ko sa ako ang Father, who is King. Next. Okay? Sunod pangutana. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ni Apostol Pablo na ang pagkapunong pari ni Kristo hindi na ibigay sa iba? Yes or no? Ang sige, please, pwede ba Mr. Moderator mag-request ko saan yan nabasa yung question na yan? Mr. Moderator, mo request ko kung saan yan nabasa yung text ng sinasabi na yan. Kasi nag-quote siya ng sinasabi ni Paul. Tingnan natin kung saan yan mababasa. Okay. Pwede So, ba? nasa tong rules, no? Kung doon Okay. Moderator's time. Nasa tong rules, no? Kung doon ay clarification, iagi sa moderator. So, bro Jan, ano na siya clarification, imong kuan, ay siya bupiro siya motubag, doon ay clarification niya, kung asa kadapit nagkot, para iyang matanaw din ay siya motubag. Nasa Hebreo 7:23-24. Sige, pastor, na daw sa basahin ko lang ha, para sa sa clarification lang kasi sabi dito ganito Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Kung sa ang dating Biblia ito, ang sabi ganito, datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Di mapapalitan. Bakit na kiniklaim ang title ni Kristong punong pare ang pagkasaserdote ni Kristo hindi mapapalitan, hindi makapasa sa iba? I will read. Okay, pakibalik sa imong Mr. Moderator, basahin ko rin dito sa English ha, kasi ibang pagkasabi sa English. Now there had been many of those priests since death prevented from continuing in office. But because Jesus lives forever, He has permanent priesthood. Hindi naman sinasabi diyan na hindi mapapalitan. Permanent ang kanyang priesthood. Okay? Sige, eto na lang. Basahin ko na lang sa Good News Bible. But Jesus lives on forever, and His work as priest does not pass on to someone else. Does not pass on to someone else. Hindi na ipasa sa iba. Bakit mo kiniklaim ang title niya, hindi pala na ipasa sa iba ang kanyang pagkapare? Sagot. Ang ibig sabihin dyan na hindi na ipasa ay ang kanyang pagka-high priest. Pero kung tanungin mo bakit na ipasa sa'yo, No, hindi. Wala akong tanong na naipasa sa iyo. Tanong ko, bakit mo kiniklaim ang kanyang pagka-priesthood sinasabi na hindi na ipasa sa iba? Bakit iniklaim ko? Nag-claim nga ang mga Katoliko nito. Ang tao nito Dapat hindi ka magtanong nito kung hindi rin ito ninyo gi-claim. Very clear sa teaching ninyo na ang priesthood sa mga Katoliko ay not from the order of the Levites, from the order of Melchizedek in Jesus Christ and from Jesus Christ. So kung magtanong ka sa akin bakit, unahin mo pagtanong ang sariling church mo. Okay. Sunod po tana. Next question. Sabi mo, kiniklaim namin na pagkapunong pari ni Jesus. Saan mo nabasa sa librong Katoliko na kiniklaim namin ang pagkapari ni Jesus? Pagkapunong pari. Hindi ko sinasabi na kinaklaim ang pagkapunong pari. Ang sinasabi ko ay ang pagka-priest. Kasi ang sinasabi naman dito ay talking naman about priesthood. Hindi naman ito talking about high priest. Pero kung magsabi tayo na high priest, kung sabihin natin high priest,
Sa ngayon ka Last ba na question. ayon sa Hebreo 3:1 at Hebreo 8:1 ang pagkapari ni Kristo ay high priest? Yes or no? Of course. Priest. Jesus could be priest. He was called as priest, simple as priest. At the same time, he was called as high priest. Walang Okay, kamalian dyan. time na. Okay, time na ta, time na. So, ditso na ta, no? Kay laom na gabi. Bro, Jan, ditso na ta sa pagguba nimo sa iyang gipabarog sulod sa napulo ka minuto. Yes, thank you, thank you. Okay, next ako sa ano. Ano ba ang bishop? Okay, dito tayo sa ano ko sa aking presentation. Dito tayo sa ano ba ang bishop at ano ba ang ibig sabihin nito? Okay? Ang salitang bishop ay galing sa salitang Grego na episkopos na ibig sabihin ay tagapamahala o tagamasid. Ang bagong tipan, sa bagong tipan, ang bishop ay tumutukoy sa isang tagapangalaga ng mga mananampalataya, isang shepherd o pastol. Habang lumalago ang unang Kristiyanong komunidad, ang mga episkopos ay naging mga pinunong namumuno sa mga lokal na simbahan. Ang salitang bishop ay galing sa Gregong episkopos na nangangahulugang tagamasid o tagapamahala. Hindi hari, hindi tagapag-utos, kundi lingkod na tagapangalaga ng bayan ng Diyos. Babala, marami ngayon nag-aangkin ng titulong bishop o king bishop kahit walang apostolic succession o canonical appointment. Ayon sa simbahang Katolika, hindi sila tunay na obispo dahil walang silang bisa ng ordinasyon mula sa Iglesia ni Kristo. Kung nakaraang debate namin, naalala niyo, inaamin niya na sila ay kabilang sa mga Baptist. Kabilang sa mga Baptist. At ang Baptist ay nagmula kay John Smith. Si John Smith naman, inordinahan ang sarili niya kasi walang member ng Anabaptist na mag-o-ordain sa kanya. Objection, Mr. Oy! Moderator. Ano objection? Bakit dumating ka na sa Baptist na ang topic natin is about me with my identity as King Bishop? Counter objection. Hindi naman kami Baptist. Counter And objection. Definitely, that is not related to the topic. Counter objection. Okay, unsay counter? Ang counter objection ko, ginamit niya kanina ang Katoliko. At meron akong record dito na si Bulambaw, ang kanyang EDB Ecclesia ay nabilong sa Baptist. At sa nakaraang debate namin, inamin niya na sila ay bahagi ng Baptist community. Inamin niya, sa mismong bibig niya lumabas, na sila... Counter objection, Mr. Moderator. Wala pa ko tapos, di ba ko tapos? Basta mag-counter Okay, objection ako ko sa mamaya. patapuson. Sige, continue. Okay, Please. continue. Tagtag sa lang. Merong record na inamin ni Bulambaw na sila ay member ng Baptist community. Ng Baptist community. Ngayon, gumamit siya ng Katoliko kanina, di naman Katoliko ang tema. Di Katoliko ang tema. Banggit ng Katoliko ang tema. Apostolic succession, hindi naman yun ang topic kanina. Ngayon, lipad akong Baptist, bigla ka magre-reklamo. Another counter objection, Mr. Moderator. Okay, unsay counter, Pastor? Wala talaga akong nabanggit na kami ay kasapi ng Baptist. Siya lang ang nagawa dyan na kami ay kasapi ng Baptist. Okay, unsay counter? Pwede ba ma-present niya ang dokumento na ako ay kasapi at ang EDB Ecclesia ay kasapi ng Baptist? Kasi wala in all our debates, wala akong declaration that EDB Ecclesia is a Baptist congregation. Wala. We are an independent ecclesia belonging to the ecclesia that Jesus founded. We are a branch of the ecclesia of Jesus Christ. We are not Baptist.
Okay, moderator's time. So, iyang gisulti bro nga dili daw kuno siya part no sa kuan karon iyang giisgutan diri sa baptist. So, kung mag-isgot ka, isguti lang iyang simbahan o religion. Then kay iyang gisgutan gina ang imong simbahan Katoliko, so ang iya lang pud isguti ay lang sa baptist kay wala daw siya dili daw siya baptist gikan. Sige bro, proceed na bro. Bro, Jan, madunggan ba ko nimo? Bro, O nakamute ka? bro, moderator, ang narinig ko, gusto niya ako yata maglabas ng dokumento. Kung pwede, kasi Oo, nag-objection ang iya- ako, binanggit mo ang ang- baptist at Ang sinasabi iyang ko na hindi ang iyang ako baptist. clarification, So, meaning that is out of the topic talaga. Ito, Kaya oh. nag-object ako. Gusto niya ako maglabas ng ng dokumento. Ito, para maglabas ako ng dokumento para fair naman sa side ni Efraim Bulambaw. Lang ha, labas ko dokumento ko, moderator ha. Time post muna. Gusto niya ng ng dokumento eh. Hindi mo labas ako dokumento para naman fair sa niya, sa side niya. Ito, Bulambaw oh. Ito ha. Nakita ko sa iyo. Kasi para Ayan oh. Philippine churches. Okay? Pastor Efraim Bulambaw. Street address Purok Waling-Waling, Visayan Village. Affiliation Baptist Independent. Address City of Municipality, Tagum Province, Davao del Norte, zip code 8100. Contact info 919-904-1606. Email is eph@yahoo.com, regions Davao Region 11, social networks Facebook, author si Bob Sharp. Ayan o. Okay. Ayan o, maliwanag yan o. Ayan o, ayan o. Sagutin ko, Affiliation Mr. Moderator. Baptist Sagutin ko. Independent. So, Sagutin moderator, ko, Mr. okay. moderator, Sagutin ko, Mr. Moderator. ginamit niya ganina ang term Catholic, hindi naman yun ang tema. Ba't niya ako magbabawalan? Inaamin na ba sa record dito na sila ay affiliated with Baptist Independent? Mr. Moderator, Okay, ang writer okay. niyan ay hindi Okay, ako. okay. Mr. Moderator, counter objection. Ang writer yan ay hindi ako. Hindi ko Sige, sige. kilala si Bob. Sino ba yan si Bob? Kinuha lang yan niya sa internet. That is not official teaching. Dokumento yan. Yeah, Dokumento yan. dokumento yan. Oh! That is Anong gusto mo, that di is ba? bogus document, Bugus. Mr. Patunayan mo Alabado. bugus yan. Bogus yan, Mr. Alabado. Hanapin mo ako Ala. ng official teaching ng EDB Ecclesia na nagsasabi na Baptist kami. Hindi yung sinasabi ng ibang Moderator, tao. continue tayo, moderator. Sinasabi Tayo yan kung ni Bob. mag-continue, moderator, kasi Hindi ko nabisto na siya, kilala si moderator. Continue na lang tayo. Okay, isa, moderator Internet time. document yan. Hindi ko kilala ang writer na yan. There is Okay no na. official teaching of EDB Ecclesia saying we are Baptist. Next Okay, question. moderator's time. Okay. Moderator's time. As- So, continue na ta sa oras. continue na ako. Continue na ako. Alis mo na, mahugtang ko ano. So, Continue na ako. So, sa Continue. ko, at least, eto, may number dito. 919-904-1606. No? Tinan ko lang ha, kung meron ba akong number ni Bulambaw dito. Kasi, baka ito ay, wala pala akong number ni Bulambaw pala. Kala ko meron akong number ni Bulambaw. Okay. So, nung nakaraan, tinawagan ko ito, nag-ring siya. Ulitin ko ha. Pakita natin ang dokumento ha. Nag-deny siya eh. Ayan Efraim Bulambaw. Efraim Bulambaw. Street address, Purok Waling-Waling, Visayan Affiliation, Baptist Independent. O di ba Tagum kayo nag-originate? Tagum Province, Davao del Norte, zip code 8100. Ito yung mo, yung email So, kaya Last counter objection, Mr. Moderator. Or i-answer ko lang itong balik-balik na itong Noon, pinakita yan noon. Gidinay ko na yan noon. Ngayon, pinakita na rin yan. Ito ang masasabi ko. Mamatay ako ngayon din. Hindi, mamatay ka na. Is beginning.
Mamatay Okay ako na. ngayon din. Ah. Excuse me sa moderator's time. Siya ay part ng baptism. I categorically deny. Kaya There is moderator's no time. official teaching of ADB Ecclesia where I am the president and the founder na kami ay baptist. Ang nagsulat yan kahit sino-sino lang. Hindi ko kilala ang writer na yan. Bakit ikaw ang magsabi na ako ay baptist? Na ako mismo nagsasabi as founder of ADB Ecclesia na ako... Continue na ako. Continue na ako. Nabisto. Nabisto ka na. Continue na ako, okay? Okay na, moderator's time. Nabisto? Anong pagkabisto Continue dyan? na ako. Anong pagkabisto Okay na. dyan? Nabisto ka na. Ang document. Gawa-gawa. lang Nabisto yan ka ng na. Facebook. Or gawa-gawa Continue na yan ako, ng hoy. internet. Hoy, Kung mabasa continue sa na internet. ako. Nabisto ka na. Continue na ako. Hindi yan nabisto. Moderator's time. No. Hindi yan nabisto. Sinasabi ko nga, mamatay. Nabisto ka na. Continue na ako. Nabisto ka na eh. Anong klaseng tao ka? Moderator, continue na ako. Moderator kasi nabisto na siya, moderator. Basahan sa internet, iyo na Oh, pala. napiko na, moderator. Continue na ako kasi nabisto na siya eh. Moderator's Continue time. your Hilom sa question. mo. Hilom sa mo daw, hilom sa mo. So, anin ni siya para dili na mo makuha na ana. So, akong gi-kuan dire kay nag-isgot man si si pastor kay na og Katoliko. So, ang ako rang i-allow dire karon mao ang pag-isgot sa CDB. So, dili lang nato isgutan ang baptist. So, proceed bro, John. Thank you, Mr. Okay. So, proceed na ako kasi Proceed. tinan nyo ha. Nasa lakab. Nahuli. Galit na galit. Objection, Mr. Moderator. Oh! Objection, Mr. Moderator. He is making now a comment. His role now is to what? Nabuk. Ipagpatuloy na lang niya. Continue na ako. Nadidistract siya eh. Pagpatuloy mo na. Okay, moderator's time. Ilang So, time ako na nang ba? giingon no. Okay, moderator's time akong giingon nga ipadayon to siya pag isgot kanina, naisgutan naman ni pastor nga nag-isgot siya ng Katoliko o niya di po dako si pugon si Bro Jando karon mag-isgot og EDB pero ato lang likayan ang baptist. So kana lang sige, Exactly. proceed sa presentation. Moderator, counter. Hindi pwede na ilikayan. Kasi kahit na mag-deny siya, may dokumento ako. Humingi ng dokumento eh. Wag ganyan, moderator ha. Humingi siya ng dokumento. Naglabas ako ng dokumento. Ngayon, kung ayaw niyang tanggapin yung dokumento niyo, hindi ko na problema yun. Hindi Okay, self-serving moderator, yun. Alang ang self-serving siya, palabasin ko ng dokumento. Mr. Moderator. Okay, Oy, hindi pwede yung ganyan. Itong katunggalit ko ng dokumento kahit mali para sa kanya tama na. Okay Hindi. So, ako nasabtan lagi no. Ako nasabtan. Hindi pwede yung ganyan. Moderator, hindi pwede yung ganyan ha. Na may dokumento ko pinakita. Naka-live tayo ngayon, hindi pwede yung ganyan. Okay, moderator's time. I Ang categorically kana mo bro, iyang deny i-deny. that document. So, bisag unsaon na to, sig pugos ana. Namang kita mahimo ana kay iya man ginang i-deny ato mong ginadunggan. So, ang iyang gipadayon ka siya idibig yun. So, Independent po kami. O, independent lagi, Baptist. Di po kami Continue na Baptist. ako. Continue na ako. Continue na ako. Okay, continue na ta, Oh. continue. Continue na ako. Continue na ta. 6 minutes and 50 Tinan niyo mga 52 kaibigan ha. seconds, sa time. Yan yung mga kaibigan na Continue galit siya dahil nabisto na Baptist Independent Affiliated pala sila sa kanilang rehistro. O, continue tayo. Ayan, Objection okay. again, O, Mr. huwag ka Moderator. na, continue na ako. Ikaw talaga. Nagsabi na ang moderator, you should Continue. not speak about Baptist. Ha? May Because dokumento I ako. categorically Hindi pwede deny napigilan. May dokumento Baptist ako. Kami. Hindi pwede You have to pigilan. obey- You have to obey the No. words of the moderator. Hoy, hindi pwede pigilan, moderator. Hindi pwede yung ganyan, moderator, kasi may dokumento ako. Pa na lang, wala akong dokumento. Kasi kung ganyan pala kayo, kahit na maglabas ng dokumento siya, kung i-deny ko, wala kayong magagawa doon. Hindi pwede yung ganyan. Labas ako ng dokumento eh. O, next na Okay, lang. moderator Tignan lang ako. time. Hindi, moderator, hindi pwede yung ganyan, moderator ha. Naglabas It ako doesn't dokumento. mean na maglabas ka ng dokumento, ang dokumento na yan ay tama. That document is wrong. Okay, Hindi ko moderator's kilalang time tao lagi. nagsulat niyan. Okay, moderator's time minaw lagi mo duha. Ang kuan mo ko dire sa ako nang gikasulti. Gikuan mo gud gidinay ni pastor lagi nga dili sila Baptist. So iya pod gidinay nga kana nga dokumento. Dili pod haom sa iyaha. So wala mo gud tay mahimo ana. So ako lang ani nga para madayon nga debate ninyo.
ang iyang giklaim nga EDB man sila, dili man sila baptist, so kana na atoy padayon ni EDB. So mag-isgot ka bro John og EDB, then mag-isgot pud siya Catholic, then padayon ta sa kuan presentasyon. Continue ako, moderator, continue talaga ako moderator. Kaya kung ang mahalaga may dokumento ako, kung nasaktan siya doon, hindi ko na problema yun. Tinyo tayo ha. Ayon sa simbahang Katolika, hindi sila tunay na obispo dahil wala silang bisa ng ordinasyon mula sa Iglesia ni Cristo. Katunayan, kung pwede lang ibigay sana ni Bulambaw yung pangalan nag-ordain sa kanya, ating i-trace yung history background ng kaniyang pinakinaanibang iglesia, I know na wala siyang koneksyon doon sa iglesia na nasa Jerusalem. Kasi yung kanilang iglesia, only in Tagum. Walang ganyan sa Bohol eh. Walang ganyan sa Bohol. Kung meron pa, sugurin ko eh. Next tayo. Ano naman ang hari? At ano ang ibig sabihin nito? Ang hari ay isang pinunong may kapangyarihan sa isang kaharian. May tungkuling magpatupad ng katarungan, magprotekta sa kanyang bayan at maging huwaran ng katuwiran. Ang salitang hari ay mula sa Gregong salitang basileus. Ang salitang ito ay tumutukoy sa isang taong may trono at pamumuno sa politika o minsan sa simbolikong kahulugan ng pamumuno ng Diyos. Ang salitang basileus ay madalas gamitin sa bagong tipan para sa mga hari ng mundo at para kay Kristo bilang hari ng lahat. Sa Biblia, ang Bishop, Episkopos at King Basileus ay magkaibang tungkulin. Ang Episkopos ay tagamasid at tagapangalaga ng simbahan. Ang Basileus ay pinunong may kaharian. Tanging si Kristo lamang ang tinawag na Basileus ton Basilion, hari ng mga hari. Walang sinumang tao, kahit obispo, ang may karapatang pagsamahin ang dalawang titulong ito, King, Bishop, sapagkat iyon ay pag-aangkin ng titulong para lamang kay Kristo. Babala sa mga self-proclaimed kings, gaya ni Bulambaw, kapag may taong nagtatawag sa sarili bilang hari sa simbahan, halimbawa, King Bishop o King Pastor o hari ng mga hari, ang ganitong titulo ay walang batayan sa Iglesia ni Kristo at delikado sa pananampalataya sapagkat parang inaangkin nito ang kapangyarihang tanging kay Kristo lamang. Sa Katolisismo, kahit ang Papa mismo ay hindi tinatawag na hari, kundi servus servorum Dei o lingkod na mga lingkod ng Diyos. Ang pamumuno ng hari ay hindi pareho ng paglilingkod ng obispo. Ang hari ay namumuno sa pamamagitan ng kapangyarihan, samantalang ang obispo ay namumuno sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya ang pamumuno ng obispo ay hindi paghahari, kundi paglilingkod sa mga kaluluwa. Ang obispo ay lingkod ng hari, hindi siya hari ng mga lingkod. Anong uri ng palasya ang magagawa ni Bulambaw kung pipilit niyang tama ang kanyang identity bilang King Bishop? Una, false analogy, maling paghahambing. Paliwanag, ginagamit ito kapag magkaibang sitwasyon o tao ay ginagawang magkatulad kahit hindi naman talaga pareho. Ginagawa ni Bulambaw si Melchizedek ay hari at pari. Ang obispo ay pari. Kaya kung pari rin ako rin ay hari tulad ni Melchizedek. Ngek-ngek. O next. Magkaibang antas. Si Melchizedek, simbolo ng divine kingship at priesthood ni Kristo. Si Bulambaw, tao lamang na may ministerial role. Kung totoong pare nga siya, hindi naman siya pare eh. Wala naman nag-claim eh. Kaya ito ay false analogy. Palasin niya, false analogy. Para po sinabi mong si Pedro ay apostol ng Diyos, ako rin ay tagapagsalita ng Diyos, kaya pareho kami. Ngek. Hindi pareho ang divine calling at self-proclaimed title. Next. Non sequitur. Ikalawang palasing ginawa ni Bulambaw ngayon sa debate, non sequitur. Ang konklusyon ay hindi lohikal na resulta ng mga premise o dahilan. Ang ginawa ni Bulambaw, si Melchizedek ay hari at pare, nagbigay ng ikapo sa Abraham sa kanya, kaya ako bilang obispo ay hari rin. Ngek. Bakit mali?
Kahit totoo ang unang dalawang pahayag, hindi ibig sabihin na ang sinumang obispo ay hari rin. Walang koneksyon ang pagiging Melchizedek sa pagiging king bishop daw ni Bulambao. Kaya ang konklusyon ay malayo sa pinanggagalingang teksto. Tingnan nyo ha, wala siyang naipakita sa Bible na may taong may title king bishop. Ang sinabi doon, he made them kings and priests. Kings. Ginawa niya silang hari at mga pari. Ibig sabihin, hindi isang tao tinutukoy. Walang sinabi, ginawa silang hari na pare o Okay, time na, paring time. hari. Wala. Time na? Okay, time na. Okay, time na. Okay, time na. Go. Okay, so dito na tanong sa cross-examination ni Pastor. Pastor, cross-examination, 10 minutes. Question. Mayroon bang tao sa Bible Ah, na ang kanyang objection mo dito, hindi ko siya marinig. Hello, marinig na? Okay. Okay, sige. Mayroon. First question. Okay, start now, Mr. Moderator. Okay. Okay, first question. Mayroon bang tao sa Bible na ang kanyang ranggo ay hari at the same time high priest? Si Kristo lang. Ayon sa Biblia, Hebreo 3:1, si Kristo ay Pangulong Pare. Hebreo 1:8, siya ay hari. Si Kristo lamang, wala nang iba. Next question. Sinasabi mo na si Kristo lang ang nag-iisang sinasabing may dalawang ranggo na hari at pare. Alam mo ba in the Hebrew word ano ang ibig sabihin ng Melchizedek? Yes, hari ng Salem. Siya ay hari ng Salem, hari ng kapayapaan. So hari siya, yes or no? Yes, hari ng Salem. Hari ng Pero di ba at the kapayapaan. same time priest din siya? Yes or no? Walang mababasa na siya ay high priest. Bakit nagbigay ng tithes si Abraham sa kanya? Oh, kung nagbigay ng tithes si Abraham sa kanya, kagustuhan ni Abraham yun, di naman siya inutusan. Pero ang pagbigay ng tithes ni Abraham, hindi yung kahulugan na high priest na siya. Next question. So para sa iyo, si Melchizedek ay hindi priest or high priest. Hindi siya high priest ayon sa mababasa kasi walang mababasa na high priest siya. Maliban na kung meron ka may pakita, baka maniwala ako. Kung may pakita ka, hindi naman ako sirado isip eh. Basta meron ka lang may pakitang high priest si Melchizedek, sige, go ahead, tatanggapin ko yan. Hindi ko kukontrahin, promise. Ang sinasabi ko, priest ba siya or hindi? Bro, objection moderator. Policy of, ano yung ginagawa niya eh? Equivocation policy. Iba kasi ang priest sa high priest. Objection moderator. Okay. Okay. Pero another objection for moderator. Objection moderator. Okay, tagsa-tagsa lang doon na may objection. 8 minutes ang- and 11 seconds on objection. Ang objection ko, si Bulambao gumagamit ng fallacy of equivocation. Kasi, iba kasi ang pare sa high priest. Halimbawa, Father Darwin, pare siya, hindi naman siya high priest. Oh. Pare siya, hindi naman siya high priest. So, hindi pwede sabihin niya na pare or high priest. No. Hindi pwede ganun. Maglabas siya ng ebidensya na si Melchizedek ay high priest. Ang nabasa kasi si Melchizedek pare. Pero Okay, ilabas niya muna. Moderator. Ilabas niya muna. Moderator. Hindi Si counter. ko pakialam kung high priest ba or priest. Ang pakialam ko na si Melchizedek ay king at the same time priest. Okay. So, sumala sa atong rules, no? Tanan nga pangutana, kailangan subay sa tima, ang tanan nga tubag, kailangan pod subay sa tima. So, Pastor, ang tanan nga mga pangutana subay sa tima, ug bro, Jan, ang tubag pod nimo, kailangan tanan subay pod sa tima. So, Yes! Pastor, pangutana Okay. subay sa tima, din tubagon niya subay pod sa tima. Sa makatuwid, Jan Do Alabado, mayroong tao sa Bible na tinaguriang hari at the same time pare. Yes or no? No. Sa Biblia, pag sinabi kasi na bishop, high priest yan.
high priest. Kaya maglabas ka muna ng ebidensya na itong si Melchizedek is bishop. Maglabas ka ng ebidensya niyan. Pangalawa, ang topic dito, identity mo. Identity mo. Kung yan ang paliwanag mo, parang nangungopia ka lang. Dapat talaga, maiprovide mong ebidensya na may nag-ordain sa'yo as King Bishop at mayroong sa Biblia na babasa na may title King Bishop. Next. Next question. Hmm. In the criteria of being a bishop in 1 Timothy chapter 3, 1-5, nakalagay ba doon na ang maging bishop ay dapat may apostolic succession or wala? Walang nakalagay doon kasi ang bishop na tinutukoy doon, di naman hari. Actually, walang bishop sa Biblia na may titulong hari. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko ay is not about hari. Sumagot, Ang tanong ko object, is about bishop. counter, sumagot Okay, na ako, wala. Sumagot na ako, moderator, wala. Ba't siya nag-objection? Sumagot ako sa categorical niya. Okay, moderator's time. So, ang atong rules, no? Kung tubagon og categorical or kategorya, category, Oh. atong pahumanon sa explanation, at least nga gitubag ang categorical. Okay ha, ulitin ko ha. Sumagot ako, walang mababasa. Pero yung bishop na binanggit niya sa 1 Timothy, hindi naman hari iyon. Hindi ka pwedeng gumamit ng bishop sa Biblia na hindi hari. Kasi ikaw kasi, nagpapakilalang King Bishop. Dapat pag nagbasa ka ng bishop sa Bible, King Bishop yan. O, next question. Okay, sunod pangutana. So, ibig sabihin, ang criteria ninyo na talagang maging King Bishop ay kailangang may apostolic succession ay wala talaga yan sa Bible. Objection, moderator. That's red herring fallacy. Objection, moderator. Objection, moderator. Sagot naman dyan, moderator. Okay, answer. Red herring fallacy. The topic, ang topic natin ngayon, kung tama ba ang identity niya as King Bishop. Hindi, ang ginagawa niya, pilit niyang inililiko sa apostolic succession. Di naman yan ang topic. Objection, Mr. Moderator. Counter objection. Sige, counter, Pastor. Sa kanya kasing paliwanag kanina, klarong sinasabi niya pabalik-balik na wala akong karapatan maging bishop kasi wala akong apostolic succession. Kaya I am killing his idea now about apostolic succession. Therefore, this question is clearly based in his speech to deny my identity as bishop. Pasok ito talaga sa topic. Counter objection. Moderator. Counter objection. Counter objection. Ang topic niya, legit o tama ang identity niya as King Bishop ayon sa Biblia at mga referensya. Sa Bibliang binasa niya, wala siyang nabasang King Bishop, moderator. Sa referensyang binasa niya, wala siyang nabasang King Bishop. Inamin niya kanina, walang tao sa Biblia na merong both title King Bishop. Wala. So, ngayon, ang tanong niya dapat i-ano doon, ako naman dinidinay ko yung kanyang topic by saying na yung bishop na ginamit niya sa 1 Timothy is not a King Bishop. Kaya yung kanyang pagiging King Bishop, peke. Counter objection, Mr. Moderator. Policy of red herring yung sinasabi niya. Kasi para sa kanya, ang title na King Bishop ay iisa lang. Hindi iisa. Okay. Ang title na King Bishop ay dalawa. Iba ang pagka-bishop, may criteria yan. Iba ang pagka-hari, may criteria din yan sa Bible. Sa kanya-kanisa pinagsabay niya. Mali yan. That's not our teaching. Our teaching as King Bishop, hindi ibig sabihin na ako ay King na Bishop. Hindi.
nga isang role ko na as bishop, ako yung Okay. mga hari sa mga bishop, hindi. Ang sa Okay na. amin, sa IDB Ecclesia, iba yung anointing sa priestly. Oh, in our case, I am the bishop, Okay na. iba yung anointing sa kingly. I am king in our little Okay. kingdom as IDB Okay na. Okay na. Ecclesia. Kaya hindi siya dapat magpaliwanag Okay na. kung ano ang doktrina namin. Kami ang may Okay na. Okay na. Okay. power, authority to explain our Sige, doctrine. sige. Okay na. Okay na. Next Proceed question, ta Mr. sa kuan, Moderator. no? Sa pangutana, Pastor, kanang... Okay na. Sige na po. Sunod na Next pangutana. question, kung pwede. At Running least time. explain na yan. Okay na. Sunod na pangutana, Pastor. Continue. Continue time. Okay. Palihog, proceed sa pangutana. With, kasi sinasabi niya na wala akong authority na maging bishop kasi wala akong apostolic succession. Pwede ba magbigay siya ng Bible verse that explicitly required a bishop to have apostolic succession? Objection, moderator. Fallacy of equivocation na naman ulit. O, pinapakita ko lang dito yung red herring ha. Ang red herring is diverting attention away from the main issue by introducing an irrelevant topic or argument yan ng red herring. Ang ginawa naman niya ngayong moderator, ang tawag naman dyan is fallacy of equivocation. Kailangan banggitin niya ang terminong king bishop. Hindi pwede bishop lang ang banggitin niya, moderator. Kumplituhin niyang king bishop. Yan ang title niya, king bishop eh. Kumplituhin niya, huwag siya magbanggit ng bishop lang, king lang. No, king bishop dapat nabanggitin niya. At ako'y sasagot. Okay. Counter Okay, objection, unsa Mr. counter, bro? Moderator. Counter objection, Sige, Mr. sige, counter. Moderator. Ang role ko kasi ay dalawa. Hindi iisa. So, pwedeng ihiwalay. Kasi dalawang role. For example, kung attorney ako at the same time CPA, anong tawag sa akin? Di ba CPA lawyer? Dalawang title yan. Hindi pwede isama ko yung CPA lawyer. Kung doktor ako of medicine at the same time ordain ako na pare, di ba ang tawag sa akin ay Dr. Reverend? Dalawa yan, hindi isa. Ang sa kanya kasi, Okay. ipilit niya na ang role ko ay isa. Hindi yan doktrina namin. Wala akong sinasabi na ganun. I can be Reverend Okay, Doctor. Okay, I can be Reverend Bishop. I can be Attorney Bishop. When I said I am Attorney okay, Bishop, dalawang rule yan. So when I said I am King Bishop, dalawang rule yan. okay na. So, Kapag yan ni Alabado. Counter. okay, okay. Okay, ang counter ko, ang title niya, ayan o, King Bishop. Wala namang King, Bishop eh. Okay, sana kung may King, Bishop of evangelizing, discipling, and bonding people of God or IDB Ecclesia. Wala eh. One sentence lang oh. Magkarugtong, walang pumagit ng kama. Kaya sabihin, isang title lang niyang sinasabi niyang King Bishop. Actually, nakakapa na siya, may corona pa. May... Okay. Unsay counter? Counter objection, Mr. Moderator. Sige, unsay Wala counter kay Bisaya akong na ko. nakita na may dalawang ranggo na ginagyan ng kama. Kasi kung kama or ang ibig sabihin yan. Hindi naman yan or. Iba nga eh. King Bishop, katulad yan ng attorney, doktor. Wala namang attorney or doktor. Anong klaseng pag-uutak, pag-iisip niyan? Okay. I-force mo na talagang isa okay lang na, yan. Okay na, okay na Yung to siya, king no? doktor, dalawa yan. Hindi Okay na, pwede yan na king or mo. doktor. Kung ikama mo yan, or yan. Hindi, mali yan. Kasi hindi pwede na ang king or bishop. Ang layo niyan. Both in its Hebrew word and in its Greek word. Ang layo niyan. Kaya hindi pwede magkama dyan or magbar dyan. Okay. So, ani pastor kaning iusab imong pangutana nga naay mong ma-mention nga King Next Bishop. question na lang ako, Mr. Moderator. Kailangan talaga, moderator, mabanggit talaga ang term King. Mr. Moderator. Kailangan talaga mabanggit talaga ang term King Bishop. Hindi pwede bishop na, hindi pwede king lang. Kasi kailangan lang mabanggit na ng King Bishop.
Okay na, so nag-decide na siya bro nga next question na daw niya. Sige, So next sige pastor, question. next question pastor. Sige pastor. Mayroon bang verse sa Bible nagbabawal ng isang Kristiyano na magkaroon ng identity as king and as bishop? Yes, actually, sa Biblia, ang bishop talaga hindi pwede maging king. Kasi sabi sa Biblia, kasi sabi ni Kristo ha, kung gusto nyong maging higit sa lahat, kailangan kayo'y alagad ng lahat. Oh. So hindi pwede maghari-harian. Gaya ng ginagawa mo, hahari-harian ka. At wala sa Biblia title king bishop. Kaya ang title ng king bishop, peke yan, peke. Mr. Moderator, objection. Okay, sunod po. Okay, ang objection. Masakit? Sinasabi ko, mayroon bang verse sa Bible? Sabi niya, mayroon ba? Or wala? Yun Okay. ang Okay. tanong ko. Kung mayroon man, pakibigay. Counter objection, sumagot ako, meron. Si Kristo mismo ang nagsabi mo dito, kung gusto nyong maging higit sa lahat, kailangan kayo ang maging alagad ng lahat. Ibigay na ako talata eh. Objection, Mr. Moderator. Yung talata Okay, na ibinigay niya is not related to my question. It is talking about humility. And humility is asked for all. Hindi naman ibig sabihin na kung king ka, wala kang humility. So the verse that he quoted is not applicable to my question. It's a counter applicable yon. Kasi ang sabi ko kasi Okay, moderator's time. So, Okay, ani mo ko ni bro Balambaw, ang imong pangutana na abay makuan nimo, mapakita or makuan, maipangayon nimo sigbers ang iyang tubag yes. So, pag ingon nimo nga naabay iyang mahatag, so miingon gyapon siya naa. So, ato lang ipabuton kung unsa nga bersikulo ang iyang giingon nga naa. Sige bro, Jan, palihog ang bersikulo nimo nga ingon nimo naa kay ipangayo ni pastor. Kailan hinahanap ko muna ha. Mag-stop time ta, labi lang 3 minutes and 47 seconds. Ito. Ito ay nasa ano, wait lang ha. Anong talata ito? Ano pa yung ating ano, ating signal dito, kunin ko muna. Mr. Moderator, we will be running out of time. Can I go to the next Naka-time question? post, Pero Mulambaw. may debate pa si Mr. Moderator ngayon. Nakuha na natin ang time. Can I go to the next question? Sige, next question. Tagal eh, tagal oh. Next question. Loading pa, tagal, loading pa. Sige, next question na lang. Sige, next question na lang, pastor. Sige, next question, pastor. Running time. Continue time. Nabay bersikulo sa Bible na ang identity as king ay gibawal or wala? Objection moderator. My question, Unsay Mr. Moderator, objection is moderator. categorical. Categorical yung question ko, Mr. Moderator. He should answer categorically kung may may objection siya. I-explain na lang siya niya. Objection moderator. Okay, unsay objection? Hindi ko tatanggapin yung tanong na king lang, bishop lang. Ang tatanggapin kong tanong yung title na king bishop. Okay, so ang iyang pangutana bro, naaba ko no gipagbawal sa kuan Bible ang kanang identity sa king bishop. Magsabi na lang siya kung hindi niya masagot yung tanong ko or hindi. Kasi clear, categorical ang question ko. May mabasa ba sa Bible ang identity as king mali or gibawal? Mayroon or wala? Yan lang. Hindi ko tatanggapin ang tanong kasi ang tema pinirmahan ko, nalalabanan ko siya sa title niya na King Bishop. Hindi pwede yung King lang, hindi pwede yung Bishop lang. Kaya moderator, hindi ako sasagot sa tanong na hindi nababate sa topic na King Bishop. Counter objection, Mr. Moderator, before I go to the next question. Okay. Sinasabi niya na ang tanong ko ay hindi na naayon sa topic. Naaayon talaga sa topic. Kasi ang topic ay King Bishop.
Hindi naman ako nagtanong about janitor. Ang tinatanong ko ay related sa topic. But I will go to the next question. Ilang time na lang, Mr. Moderator? So nakaposta kay nag-object mong god mo, Okay. nabinlan Okay. to 4 minutes and 33 Okay, seconds. so So, I'll bro proceed Jan, to the next question, Mr. Moderator. At least alam ko na hindi niya sasagutin ang tanong na yan. Kasi alam ko, wala talaga yan. okay na. Okay. Hindi talaga yan ipinagbabawal sa Bible. Okay, next question. Next question. Sa kanyang speech kanina, sinasabi niya, piki ako, wala akong authority. Kasi ang may authority na bishop ay dapat lang ay nagmula sa Katoliko. Yun ang line of thinking niya. Kailangan may apostolic succession, ganon-ganon. Objection, Ay, moderator. sa Objection. premise pa lang yan, Mr. Moderator. Objection, moderator. Premise pa lang yan, Okay. Mr. Moderator. Magtanong Objection, ako after the premise. moderator. Sige. Okay na. So, unsay kuan kadjut na sa ano kay dunay objection. Unsay objection? That's fallacy of presumption. Wala sa idea ko yung sinasabi niya na kaya ko kinokontra kasi kailangan ang King Bishop merong apostolic succession kasi kami dito wala kaming King Bishop. Marami sa amin Bishop pero walang King Bishop. Ang title niya kasi is King Bishop. Kaya hindi ko tatanggapin yung mga tanong na hindi kinukumpleto yung King Bishop. Dapat talaga King Bishop. Kasi yan ang title niya, tinitindigan niya na legit. Okay. Sabi niya, tama daw yung identity niya as Okay King na. Bishop. Hindi pwede na, kung sana Bishop lang Sige, yan. unsay counter, bro. Yun ang counter ko. Okay na. Unsay counter? Counter objection ko, bro, ay ganito. Okay, unsay counter. Na-explain ko na iba yung identity ko na bishop, iba din yung identity ko na king. Pinagsama talaga niya. Kahit hindi ko alam kung saan kinuha niyo yung idea na yan, na isama niya yun as one identity, ang ganun. Nasa pagtuturo ko, iba yan eh. Alam ko na hindi niya tatanggapin ang mga question ko kasi wala siyang maisasagot. Kasi alam ko ang question ko na hindi talaga niya masagot sa Bible. Counter. Kaya ang ginawa niya, avoidance na lang. Counter. Trash talking. Okay, si counter. Ang counter na fallacy of presumption pa rin. Ang kanyang stand kasi, King Bishop. Ako'y lumaban kasi sabi niya ang identity niya. Identity niya as King Bishop. Yon ang kinokontra ko. Ang ginagawa tanong niya, Bishop lang, King lang. Hindi pwede yung moderator. Kasi King Bishop ang title niya, kaya yun ang tatanggapin ko. Kung hindi ko tatanggapin, ibig sabihin, hindi yan paksa. Okay na. Okay na. Ang So, topic Pastor, kasi niya, King wala Bishop tayong- title niya. Okay na. Na-explain ko naman na kanina. Dami pandaldal. Sige na, atin nyo na. Ay, pandaldal eh. Okay. Mr. Moderator, counter objection. Na-explain ko naman na ang role nga attorney, lahi ang pagka-doktor. If I'm going to say I am attorney, doctor, wala namang nagbabawal sa akin yan. Therefore, walang magbabawal sa akin nga may dalawa akong identity as king and bishop. Kasi wala namang pagbabawal na makita natin sa Bible. Walang pagbabawal na bawal ka maging king. Bawal ka maging bishop. Wala, at wala. Kaya Okay, hindi niya masagot. Okay na. So, Pastor, ang iyang sulti, so, dili daw siya mutubag sa imong pangutana. nga Next diha mo question, nag-object. Mr. Moderator. Sunod na lang ko pangutana, bro. Next na lang ta sa pangutana. Unsay source nimo sa imong pagbarog nga mali ang identity nako as king bishop? Official kuan ba na siya? Official teaching ba na sa inyong simbahan? Or gikan sa Bible? Or asa nimo nakuha ang imong source nga ang identity as king bishop is mali? Okay, nito. Sa Bible ko binatay. Kasi sa Bible, walang bishop na hari. Sa Bible, walang hari na bishop. At sa Bible, walang isang tao na nagpapatawag na king bishop.
o nagpakilalang king bishop? Ang batayan ko, nasa Bible. Kaya ang ginagawa mo, palpak, kaya ang pagiging king bishop mo, peke. Peke, unbiblical, peke. Next question. Next question. So, klaro namang nasa Bible ang identity na kings and Objection moderator. Objection moderator. Side comment yan. Magtanong siya. Hindi. Premise ko pa lang yan. Oh, di side comment yun. Hindi premise yun. Iba ang premise, iba ang side comment. Ano ka ba? Hindi yan side comment, Mr. Moderator. Ito yung, I will continue my Okay, question na. Klaro namang nasa Bible ang identity na kings and priests. Ang tanong, saan ito ngayon ang mga tinatawag noon na kings and priests? Yung kings and priests nasa tao ngayon. Yung kings, may mga hari pa naman hanggang sa ating panahon ngayon eh. May mga priests sa ating panahon ngayon. Iba sa yung kings and priests. Kasi yung kings, and priest, magkaiba yun. Iba yun eh. Ngayon yung sayo, peke. Bakit? Wala sa Biblia ang title na king bishop. Yung identity mo as king bishop, peke yan dahil wala sa Biblia, wala yan sa referensya ang title na king bishop. Actually, bukod tanging ikaw lang ang tao sa mundo na nagpapakilalang king bishop. Next question. Mayroon bang verse sa Bible na nagsasabi na ang identity as kings and priests Objection bawal moderator. ngayon? Objection moderator. Fallacy of equivocation na naman ulit. Red herring fallacy na may pinaghalong fallacy of equivocation. Ang topic kasi king, bishop, hindi kings and priest. Misleading. Ano ba yan, Bulambaw? Okay. So, sa counter, bro. Counter objection. Misleading. Okay, sa counter. Kung mayroong priest, ibig sabihin, mayroong bishop yan. Wrong. Diba? Wrong. Hindi naman pwede mayroong priest kung walang bishop. Wrong. Hindi naman pwede mayroong mga kings kung walang king of kings. Counter. Fallacy of equivocation, moderator, fallacy of equivocation. Ang aming mga pari dito, hindi mga bishop. Si Father Darwin, hindi siya bishop. Si Father Roel Tumanday, hindi siya bishop. Si Father Joseph Skelton, hindi siya bishop. Oh. Ngaya, hindi Next por... question, Mr. Moderator. Nasa counter pa ako. Sige, pa ako. continue. Ano ka ba? Hindi ko tatanggapin yung mga assuming niya, fallacy of presumption yung ginagawa niya eh. Hindi porket priest, automatic bishop na. Kailangan sabihin niya yung terminong king bishop. Kaya nga peke ang pagiging king bishop mo. Self-proclaim mo lang yan. Peke ka. Next question. Next question. Okay na, sunod panguntahan na. Kung mayroong mga priest, pwede ba mayroong mga priest na walang bishop? Okay. Siyempre, pag sinabing may priest, may bishop. Pero ang priest, hindi siya bishop. Kaya hindi mo pwedeng gamitin ang terminong priest kasi ang pakilala mo, hindi ka naman pare eh. Ang pakilala mo kasi king bishop ka. Kaya hanggang ngayon, patapos na lang tayo, wala kang napapatunayan na tamang identity mo as king bishop kasi sa Biblia, walang taong tinawag na king bishop. Sa history, wala ring taong tinawag na king bishop. Bukod tangi ikaw lang nag-claim ng title na yan. Kaya peke ka na pagka-king bishop mo. Next question. So, ang bishop, hindi priest. Okay. Yung bishop, nagmula sa pagiging priest. Kumbaga, tumaas yung kanyang rangko, naging bishop siya. Kasi pag sinabi kasing bishop, ang pinapangalagaan niya buong diocese na. Samantalang ang priest sa mismong parish kung saan siya naka-assign. Doon ang priest. Objection mo, di pa ako tapos. Ano ba to? Yung priest sa parish lang kung saan siya naka-assign, samantalang yung bishop buong diocese ang hawak niyan. Kaya iba ang rangko ng bishop, iba ang rangko ng priest. Next question. Sa makatuwid, tinutulungan mo ako na kung may priest, mayroon talagang bishop. Yes Sagot. or no?
No, hindi kita tinutulungan kasi ang pinapalitan mo kasi na ikaw ay king bishop wala sa Biblia. Pinapalitan mo kasi na ikaw ay bishop at priest. No, wala. Actually, yung title mo na king bishop hindi po napapatunayan. At yung priest namin hindi bishop yan. Ano ka ba? Next question. Okay, last question. Last nga pangutana. Last question. So, para sa iyo, hindi dalawang identities ang king bishop. Yes or no? Yes. Dahil isa lang naman bukod tangi. Actually, sa EDB Ecclesia, ikaw lang yata ang king bishop Ha? Sa EDB Ecclesia, ikaw lang yata nagpapakilalang king bishop Wala pa ako ibang nakita sa EDB Ecclesia nagpakilalang king bishop. Ikaw lang yata. Ha? Ikaw lang. At saka sa Biblia, wala ka na ipakitang may title na king bishop. Sa history, wala kang naipakitang may taong may title na king bishop. Ikaw lang yata Bukod tangi ka lang nagpapakilalang king bishop Di pa ako tapos, moderator. Okay Tapos na ang time. Sige, go. Time na ta. So, diri na ta sa conclusion, no? 5 minutes. Una mo conclusion, ani ang negative, bro Jando, palihog. Okay, salamat, moderator. So, I expect na matindigan ng kalaban ko yung title niyang king bishop kasi I expect na matibay ang kanyang ebidensya. Pero, yung ebidensya niya pala, kasing laki lang ng tinidor. Bakit? Ginagamit niya ang terminong priest, ginagamit niya ang terminong bishop, ginagamit niya ang terminong hari, pinaghihiwa-hiwalay niya. Yung sinasabi niyang hari, hindi naman bishop. Yung sinasabi niyang bishop, di naman hari. Pero pinagdudugtong niya bilang gawing isang tao. Gaya ba sa kanya ba, isang tao lang siya, king na siya, bishop pa siya. Yun ang title na tinututulan ko. Sa Bible kasi, ang mga bishop hindi naman king. Yung mga king sa Bible hindi naman bishop. At yung sinasabi niyang Revelation chapter 1 verse 6, kings and priests. Kaya nga may end sa gitna Kasi iba yung kings, iba yung priest. Pero siya, isang tao lang. King na siya, bishop pa siya. Yan ang palpak. Kaya siya peke. Self-proclaim lang. Katunayan sa EDB Ecclesia, siya lang yatang nakilala kung nagpapakilalang king bishop Wala namang iba yatang king bishop sa EDB Ecclesia. Sa amin kasi, pag sinabing bishop kasi, may hinahawakang diocese. Ang daming bishop sa amin. Ang daming priest sa amin. Di naman bishop. O tama, na ang priest, pag may priest, may bishop. But in the sense, hindi bishop yung priest. Ang priest, hinahandle ng bishop. Ang bishop, hindi hinahandle ng priest. Kaya magkaiba talaga ang bishop tsaka ang priest. Ang bishop ang humahandle sa priest, hindi pwedeng i-handle ng priest yung bishop. Ang hinahandle ng priest yung kanyang parokya. Parokyano niya. Hindi ang bishop. Pag sinabi ng bishop, no, ang priest talagang yoko lang. Paano makinig. Naalala ko dati yung yung nangyari sa banggaan ni Father Darwin at saka ni Eli Soriano. Nang sinabi ni Bishop Abit, oy, itigil mo na yan. Walang magawa si Father Darwin. Gustuin mo niyang ipagpatuloy ang kanyang laban kay Eli Soriano. Tinigil niya kasi sinabi ni Bishop Abit, itigil mo yan. Kasi ang priest under sa authority ng bishop. Samantalang ang bishop hindi under sa authority ng priest. Pero bang priest na kapag may priest ba, may bishop? Ano yan? Playing with words. Fallacy of equivocation. Wala ka namang ibang argumentong matibay. Puro na ba fallacy ginagamit mo? Pinagbintangan pa niya ako na red herring. Ano red herring? Nasa topic ako, king bishop. Ikaw tumatakbo sa apostolic succession Ano kung binanggit naman na para maging king bishop, kailangan may apostolic succession. Wala mo binanggit na ganyan Pag pinagbintangan pa ako, assume ka pa na yun ang iniisip ko na pag sinabing king bishop, kailangan mayroong apostolic succession. Wala akong binanggit na ganun. Peke ka talaga. Bulambaw, peke ka talaga. Dahil unang-una, ikaw lang ang bukod tanging tao sa mundo na gumagamit ng title king bishop. Ewan ko lang sa EDB Ecclesia kung ilang kayong king bishop dyan. Sa liit nyong yan, Tagum City lang kayo. Hindi ko alam kung ilang king bishop meron kayo. Sige nga,
Pangalanan mo nga kung sino ang ibang king bishop dyan sa ADB Iglesia, kung meron ka may pakita, kahit abutan ng 20. 20 na king bishop. Magbigay ka nga ng pangalan, 20 king bishops dyan sa ADB Iglesia, kung meron ka may ibigay. Titiyak ko wala kang may ibigay. Bakit? Bukod tayo kang may hawak ng title na yan eh. Ikaw lang ang bukod tayo may hawak ng title na yan. Ha? Nakagraduate lang ng kala mo kung sino ng matalino. Mali. Ulitin ko mga kaibigan na bago matapos yung oras ko ha. Ang patunay niya, ang kanyang identity as King Bishop, tama daw ayon sa Biblia, mali. Bakit? Sa Biblia walang nabasang King Bishop. Sa history, sa referensya, wala siya nabasa na King Bishop. Ang ginawa niya, pinagdugtong niya King and Bishop. Actually, sa Bible, walang King na Bishop rin. Wala sa Bible yan. Wala rin sa Bible na Bishop King rin. Wala. Kanya, ator ni doktor. Yan na red herring. Bakit? Meron pag sinabi bang meron bang attorney na doktor din? Ito tayo sa King Bishop na title niya, baka saan tayo malipat eh. Ulitin ko ha, sa Biblia walang bishop na king, walang king na bishop. Sa referensya, wala ring bishop na king, wala ring king na bishop. Sa history, wala ring king na bishop at wala ring bishop na king. Sa ADB Iglesia, sila nagpapakilalang king bishop, therefore, peke siya kasi self-proclaim lang ang pagtawag niyang king bishop. Okay, time na. Okay, so dili na punta sa conclusion sa affirmative. Bro, Balambaw, 5 minutes conclusion, bro. Kini si John Do Alabado, siya ay magbuot sa amo ang doktrina. Iya ginangisahon ang king o bishop. Gisulti na nako nga dili isa, duha na karol. O wala gyud na gibawal sa Biblia. Wala gibawal sa Biblia nga hari ka at the same time mahimo kang bishop. Kung naaman hatagi kog bisag isa na lang ka bersikulo, John Do Alabado nga nagsulti nga bawal ka maging hari, bawal ka maging pare. Kana magaling identity nimo nga Catholic faith defender bisan anino sa Biblia dili gyud na mabasahan. Asa man intaw na nga putos bulad mabasahan ang identity nga Catholic faith defender. Gi-question nimo akong identity as King Bishop nga mabasa gyud sa Bible nga naay identity nga king, nga naay identity nga bishop, nga wala gyud gibawal. Naunsan man tawo ni sila kininoong wala sa Bible mo ilang gihimo nga identity, gihimo na silang Catholic faith defender, asa mabasa? Wala. Munay mali. Dili ang ako ang identity nga klaro mabasa sa Biblia. Okay? Walay mabasa sa Biblia nga ang identity nga pare, ang identity nga bishop, mali. Walay ay mabasa sa Bible nga ang identity sa pagka-king, mali. Gi-research nako karon kung si Melchizedek is high priest ba? According to AI, yes. No further explanation. Munay gimodel niya nga ang pagka-high priest ni Jesus is from the order of Melchizedek. Therefore, si Jesus is high priest, so si Melchizedek is high priest. So kung high priest si Jesus, naa siya ay mga priest under sa iyaha. Kung king si Jesus, naa siya ay mga kings under sa iyaha. Dili na mali. As I say, dili pwede mahimong king of kings si Jesus kung walay kings nagpalibot niya. Dili mahimo siyang high priest kung walay mga priest nagpalibot niya. Okay? Klaro kaayo gideclared sa Bible. Paminaw Alabado gideclared sa Bible. Kanang imuhang pagka-CFD gideclare na sa puto sa bulad. Klarong gideclare sa Bible pinaagi ni Apostol Peter o ni Apostol John ang identity as kings and priests. So kung naay priest, naagi na bishop. Okay? Kung naay kings, naagi na king of kings. Ang naa sa Katoliko nga
Kung imong tan-awon, wala gid sila'y leaders nga kings ang ranggo. Ang ilahar gyud is naa sila'y priest. Ang tawag ana ay insi, incomplete. Dapat makakita ta nga naay Catholic leader nila nga ang identity is kings and priest. Wala nila nasunod ang identity nga gideclare na sa Bible. Past tense na, you are kings and priest. Wala gyud na nasunod sa mga Katoliko ug sa daghan nga mga kasimbahanan. Unya karon mo saway mo nga ang EDB Ecclesian nga mali among identity as kings and as priest. Uy, kamo mo ina mali. Nga naman, naamoy priest, pero wa gyud mo'y kings. No? Kusog mo manaway, o mingon nga piki ako ang identity, kay wala gyud mabasa sa Biblia or sa history, whatever. Kanang inyong identity nga archbishop. Pakitai kog bersikulo sa Biblia nga naamoy archbishop diha mabasahan. Usa man ang word nga arch, it means principal. Asa di ay na nag-principal inyong bishop. Another meaning of the arch is chief. As chief of police. Asa di na nag-chief of or chief cook inyong bishop. Unsa man taon mo oy? Munay klarong wala sa Bible. Ranggong archbishop isa lang wala na sa Bible. How about anang inyong ranggong nga kardinal? Pangitai kog tagai kog bisag isa ka bersikulo nga naay nagmention nga ang inyong leader kardinal. Wala, meaning piki na. Asa nga basurahan nakuha na bisag unsaon wala gina sa Bible. Hatag na mo og bisag isa lang ka verse nga nagmention nga dunay kardinal sa Bible. Ya sawayon ko ninyo sa akong identity nga klarong mabasa sa Bible. Hilas-hilas ra gyud taon mo. Tinanong ko si ChatGPT at si AI, no? Kung tama ba ang identity as kings and priest. Ang sabi nila, yes, that is biblical. Okay? Time na. Time na, peke. Card bag sauce in hand.